bases. Pantay. Pantay-pantay and limited yung bending. Ito naman, you created the base. Medyo malaki siya and manipis. Bendable siya pero ayoko siya isagad kasi baka mabali. Para siyang plato, no? So, yan yung ring guide. Tatanggalin natin yung violet para lang ipakita sa inyo gano'ng kakapal yung magagawa ng pin na rubber pin. We're going to use Patsy cutter for this. Press the sides para pantay and malinis. We're gonna try naman this violet. Mas manipis compared dun sa pink na ring guide. Gently wiggle the cutter and push the clay. Alin the edge. So, ito na siya. See the difference. So, yun guys. Ang gamit madalas ay itong makapal. Siya yung ideal or standard. Ipula ka ng mga rolling pin na may guide rings. You can use scotch tape and popsicle sticks. So yun, meron tayo dito ng dalawang klase ng popsicle stick. Isang malaki at isang maliit. You need to tape them para hindi siya gumalaw-galaw pag pinadaanan mo na siya ng PVC tube. Pero sa akin, glue ang ginagamit ko. Kasi minsan, pag napakapal yung tape, nakakadagdag siya sa kapal ng clay base. Put them in between sa dalawang popsicle or sa pair ng popsicle stick na ginawa mo and roll ng PVC tube. Mapapansin nyo, mas makapal yung sa small na popsicle stick. So dito guys, makikita na magka-size yung rolling pin na makapal, yung standard natin, and yung popsicle stick na big. Yung sa small, masyado na siyang makapal. Para all throughout na pantay, we need silk screen. Ganito ako magpatuyo ng bases. Kapatong siya and tapat ng electric fan. So, na-check ko siya minsan every 1 hour or 2 hours just to check kung nag-benda. Pero ito, this is already 6 hours. Pwede rin na ganito ang setup. Naka-slant yung silk screen para talagang tabusan yung hangin. This is after 12 hours na or half day. See that guys? Pantay siya. Less bending. Ito naman guys, sa cake board ko lang siya pinutuyo. Kaya yan. Ayan na resulta. Nakabend. Eto, ayun, ipantay. Kaya mas okay talaga sa silk screen kayo nagpapatuyo. Thank you for watching. See you on my next video.